Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 36 na minuto na po makalipas ang alas 4 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-14 sa buwan ng Mayo taong 2026. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Magandang umaga sa inyong dalawa, amigo Sherwin at Bernard. Good morning. Good morning. Eto na, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Inihayag kagabi ng Department of the Interior and Local Government Secretary Jan Vic Remulla na mayroon umanong mga armadong kalalakihan ang tinangkang pumasok sa ikalawang palapag ng Senate Building kagabi. Gayunpaman, napigilan umano ang mga ito na matauhan ng usaa at pinaputukan ng warning shots. Hindi patukoy ng DILG kung sino ang mga nasabing armadong kalalakihan habang patuloy pa ang isinasagawang investigasyon gamit ang mga nakuhang CCTV footages. At approximately 7:46, armed men tried to enter through the second floor but were stopped by the USAA. They had firearms with them, but the USAA fired a warning shot. They retreated at the back and started firing indiscriminately into the air. Now, we do not have a definite count of how many people tried to enter the building. We do not know who is behind this, but we will find them. We have all the security footages, and I'm here with the Senate President to assure him that we are only doing this to secure them. Kagabi, nabulabog at nagkagulo sa Senado sa gitna ng ipinatutupad na lockdown dahil sa isinasagawang tangka-umanong pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyan pa rin nakapailalim sa protective custody. Hataw Balita ngayon. May nahuli umano na isang confidential agent mula sa National Bureau of Investigation o NBI na hinihinalang sangkot sa nangyaring gulo sa Senado kagabi. Ayon kay Senator Amy Marcos, nahuli nila ang nasabing agent matapos umanong balikan nito ang kanyang naiwang tactical bag sa second floor ng Senate Building kung saan nangyari ang pagpapaputok ng baril. Anya, pinangalanan nito kung sino ang nag-utos sa kanila na lusubin ang Senado para dakipin si Senator Ronald Bato de la Rosa. May nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung pupukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Hataw Balita ngayon. Itinaas sa full alert status ang puwersa ng Philippine National Police sa buong bansa sa gitna ng tensyong nangyari sa Senado kagabi. Ayon sa PNP, mas pinalakas at mas pinaigting pa nila ang police security sa Senado matapos ang napaulat na umano'y pagpasok sa loob ng Senate Building ng mga nagpanggap na NBI agents para sa bantang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Mananatili ang police deployment sa Senado sa gitna ng isinasagawang assessment at investigasyon sa tunay na dahilan na pinagmulan ng gulo. Hataw Balita. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, pinamulaanan ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na nagpadala sila ng NBI agents sa loob ng Senado kagabi.
Ito ang sagot ng NBI Director matapos sabihin ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na perceive NBI agents umano ang mga sangkot sa palitan ng putukan sa loob ng Senate building kagabi. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Director Matibag na mula pa kahapon ng umaga ay mayroon na silang agency performance review and formulation sa NBI kung saan lahat ng kanilang mga officer ay naroroon. Dagdag pa nito, wala silang plano na isilbi ang warrant of arrest laban kay Senator De La Rosa. Binigyan din ni Attorney Matibag na nagbigay na siya ng commitment kay Senate President Alan Peter Cayetano kung saan hindi niya papasok sa Senado ang NBI nang hindi nakikipag-coordinate sa Senate President. Nilinaw rin ito na walang utos sa kanila na isilbi ang arrest warrant at sa halip ay naghihintay lamang rin sila ng magiging direksyon ng kasong ito sa Supreme Court. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines ang naging partisipasyon ng Philippine Marines sa loob ng Senado kagabi. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng AFP na nasa Senado kahapon ang mga sundalo matapos na magpasaklolo ang Office of the Sergeant at Arms o OSAA para sa pagpapatupad ng seguridad. Muling binigyang diin ng AFP ang kanilang mandato na magsilbi bilang mga security detail sa mahalagang government institutions at landmarks sa bansa. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na walang pinakamainam na solusyon kundi sumuko na sa mga otoridad si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa isang pahayag, iginit ni Congressman De Lima na wala na dapat iba pang madamay sa gulo kung susuko na lamang si Senator Bato. Samantala, hinikayat rin ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino si Senate President Alan Peter Cayetano na isuko na sa mga otoridad si Senator De La Rosa kasunod ng paglalabas ng warrant of arrest ng ICC laban sa senador. Binigyang diin ni Congressman Tino na hindi dapat kanlungin o protektahan ng Senado bilang institusyon ang isang senador lalo na kung akusado ito sa kasong crimes against humanity. Hataw Balita ngayon. Tinuligsa ni Senator Amy Marcos ang mga nagsasabing gawa-gawa lamang umano nila ang gulong sumiklab sa Senado kagabi. Sa isang video, pinuna ni Senator Amy ang kanya-kanyang pagtanggi ng iba't ibang panig na nagsasabing hindi sila ang nag-utos ng tensyon sa Senado. Mariing pinabulaanan ng senadora na scripted ang pangyayari kagabi dahil lamang sa pagnanais nilang angkinin ang liderato sa Senado para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang balita, palibhasa lahat sila nagdi-deny. Ang next daw na sasabihin, gawa-gawa lang namin to para mahawakan ang liderato ng Senado at pagtakpan ang impeachment. Ano man namang kalokohan to? Eto na nga at nagtatago kami dito sa barilan, putukan at siege ng Senado. Sasabihin pa na gawa-gawa daw namin. Kasi lahat sila deny to death, walang nag-utos, nalusubin ng Senado, walang may kinalaman, wala ang talagang mananagot. Hataw Balita ngayon. Samantala, mariing itinanggi ng abogadong si Attorney Israelito Torion na diversionary tactics lamang ang nangyaring putukan kagabi para makaalis umano ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa Facebook post ni Attorney Torion, ibinahagi nito ang mga larawan na kasama pa rin niya hanggang kagabi sa loob ng Senado si Senator Bato. Patunay na hindi ito lumabas ng gusali kahit pa natapos na ang tensyon. Muli naman itong nagpasalamat na nasa ligtas silang kalagayan ng senadora. Hataw Balita ngayon. Nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyaring tensyon sa Senado, partikular sa nangyaring umano'y pagputok ng baril. Paglilinaw ng Pangulo, wala siyang utos na pasukin ng Senado at arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. May hataw na balita si Nel Maribuhok. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas
na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yon na na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang government forces ang nagtangkang pumasok sa Senado kahapon para arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Pangulo, nakamonitor siya sa nangyayari sa Senado at agad niyang tinawagan ang mga opisyal nang malamang nagkaroon ng umano'y palitan ng putok ng baril. Nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Ayon pa sa Pangulo, ang mga nasa loob lamang ng Senado na nakitang naka-uniforme ay mula sa Philippine National Police at Marines na naka-duty na anya doon. Yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. Giit ni Pangulong Marcos, wala siyang utos na arestuhin si Senator De La Rosa sa gitna ng paglalabas ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Sinabihan niya sa kanya ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na wala na sila sa paligid ng Senado na mangyari na ang umano'y putukan. Nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Nagkausap na umano sila ni Senate President Alan Peter Cayetano at nagkasundo ang dalawa na imbestigahan ang nangyaring gulo sa loob ng Senado. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na nasa ligtas na kalagayan at walang sinuman sa mga senador ang nasaktan sa kabila ng nangyaring tensyon kahapon sa Senado sa gitna ng bantang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinasabing pinasok kahapon ng mga nagpanggap na operatiba ng National Bureau of Investigation ng Senado at tinangkang arestuhin si Senator Bato. Dahil dito sumaklolo ang puwersa ng mga pulis at Philippine Marines para magbigay seguridad, subalit nabulabog ang marami ng
magkaroon ng putukan ng baril sa kabila ng nangyaring gulo. Sinabi ni SP Cayetano na ligtas silang lahat, gayon din si Senator De La Rosa. Salamat sa Diyos, salamat sa prayers nyo. So far, everyone is safe. So far, walang balita po na anyone got hurt from the gunshot. Si Sen Bato is secured, he's okay. Aakyatin namin ni Sec Remulla, hindi siya arestuhin. Ngayon, they will respect the Supreme Court's decision of giving 3 days each na mag-comment, no? Sa isang larawang ipinost kagabi ni Senator Bongo, makikita na magkakasama ang mga miyembro ng Senate Majority at tiniyak na nasa maayos silang kalagayan. Samantala, ayaw namang isipin ni SP Cayetano na may kinalaman sa politika ang sumiklab na tensyon sa Senado kagabi at umaasang agad itong maiimbestigahan at mapapanagot ang mga taong nasa likod ng pangyayari. I told you, everyone, dumating yung articles of impeachment. We don't want any speculation that this has any connection with anything, whether it's the Senate majority, whether it's the articles of impeachment, politics, personal dito, but this is the first time na nakaramdam ng ganito ang Senado, no? Hataw Balita ngayon. Mariing kinundina ng mga senador ang nangyaring gulo kagabi sa Senado na nagresulta pa sa pagpapaputok ng baril. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Tito Soto III na nakakagalit at nakakadismaya ang nangyaring tensyon at kaguluhan kung saan ilang truck ng Philippine National Police ang idineploy sa Senado. Anya, ganito na ba ang kawalang respeto at hindi pagpapakita ng hiya ng mga taga-suporta ng ilang senador na patuloy na nagrarally? Lubang nakakabahala naman para kay Senator Bam Aquino ang gulo na nangyari sa Senado kagabi, kung saan nabalot niya ng dahas ang institusyon. Binigyan din ito na anuman ang nangyayaring alitan sa bansa, wala pa rin anyang puwang ang karahasan sa ating demokrasya. Nagpasalamat naman si Senator Ping Lacson na walang napaulat na nasaktan sa insidente kahapon. Gayunman, iginit nito na dapat maimbestigahan kung sino ang mga nagpaputok ng baril at ano ang motibo ng mga ito. Samantala, nanindigan naman si Senate Pro Tempore Lauren Legarda na hindi dapat maging larangan ng takot o dahas ang Senado. Anya, tungkulin ng institusyon na magtaguyod ng kapayapaan, igalang ang batas at ipagtanggol ang dangal ng demokrasya. Sa huli, nanawagan ito sa lahat na manatiling mahinahon at magtiwala na ang hustisya ang mananaig. Hataw Balita ngayon. Ayan ang aksyon na nangyari kagabi sa Senado. At least may mga ilang naging malinaw na detalye na binigay. Bagamat marami pang tanong na kailangan pong sagutin at ito ang aabangan ng ating mga kababayan. We believe na bukas o mamayang umaga ay magbibigay sa atin ng update itong mga in charge sa seguridad, both dyan sa Senado at maging dito sa labas ay yung PNP, yung DILG. Okay, based on the statement of the President, narinig naman natin yan a while ago. Sinabi ng Pangulo na magkakandak ng investigation yung Senate. Magkahiwalay. Separate Ayan, investigation. na investigation. Pero sabay nilang gagawin yan. That's what we need. Yung mga mamamayan ay nag-aantabay din na magiging resulta. Talaga naman, tensyonado na panood nila. What is important now, yung binabanggit ni Senate President Cayetano, na at least kahit papano walang namatay, walang nasaktan, pero importante, may malinaw na resulta ng gagawing investigasyon. At yan po ang inaantabayan na natin. Kasi naipangako na, even the President, ipinangako yan. Kasi hindi maganda no? Sherwin, na makita na mismo sa loob ng building, isang mataas na sangay ng kapulungan ng Kongreso, ay magkaroon ng ganong pangyayari, nagkaroon ng putukan. Oo, marami kasing nagulat. Talaga nakakagulat ito. No? Itong pangyayari nga kagabi. Kaya kailangan talaga ng mabilis o agarang investigasyon dito para malaman natin sino ba talaga yung nasa likod niyan at ano ba yung motibo bakit kailangan gawin yun. Kasi siguro parang ka-idea yung ating mga kababayan kasi na-tiyempo kasi no,
Sherwin, Ani, na nag-news break tayo kasi noon. Ang purpose natin kasi, one is, inaabangan natin yung transmittal ng articles of impeachment galing sa lower house to Senate. Yung kasi yung oras na itatransmit. Second, bago yung pangyayari ng gulo, meron kasing sinabi itong Senate Sergeant at Arms, si Mau Aplasca, na meron silang aarestuhin. So sinabi niya sa media yon. Ang punto lang is, hindi niya sinabi kung sino yung aarestuhin, saan at ilan. Pagkatapos noon, ang sumunod na pangyayari ay nagkaroon ng lockdown. Inilockdown ang Senado, mga pasado alas 7. Ibig sabihin, bawal magpapasok sa loob ng building o magpalabas. Naka-lockdown na yung Senate building. Pinakita nga mismo ng mga reporter natin, mismo yung daan papunta doon sa helipad ng Senado ay sinarahan. Then after nung magkaroon ng lockdown, kinordon yung area ng media. Nakordon yung area ng media para control dun sa hallway, dun sa second floor. Sa second floor ng Senado, doon nandun yung plenary hall kung saan nagsasagawa ng regular na sesyon ang mga senador. Noong mga oras na yun, tapos na. Maagang tinapos yung sesyon ng mga senador. And then after noon, nakita nga natin during the live is may mga uniform personnel na dumating, naka-bulletproof. So, iyon yung sinabi ng Pangulo na yung Marines, yung PNP at yung mismong OSAA, yung Senate Security. So, yun yung mga police at Marines na nandoon. Kaya sila nandoon is doon talaga ang assignment nila. Dagdag seguridad sa loob ng Senado. Hindi ibig sabihin, hindi yung pagkakataon noon lang sila pumasok. Hindi ganon. So, iyon talaga is, iyon ang assignment nila. Yun yung nilinaw ng Pangulo. Oo, nung time na yon. Tapos iyon nga, meron silang pinuntahan na isang opisina doon sa Senate building. Prior to that kasi, may mga report na merong naririnig na nagdi-drill doon sa second floor. Bago mangyari, meron pang bukod na report na merong nagdi-drill doon. Okay. Liwanagin natin itong bagay na ito. All of us has no personal knowledge. Tayong tatlo. Wala Yes, tayo. ang binabanggit ko is yung based sa accounts kagabi ng Mga reporter report. natin Yes. at yung timeline nung pangyayari. Okay. Then after nung pinuntahan ng mga uniform personnel is nagkaroon na ng putukan. This Then, is based on the reports. Okay. Itong binabanggit ni Bernard ay nanggaling ito sa aktual na report on the ground. Ayan. Kasi may mga reporter tayo doon. Kasama ng mga reporters din ng iba't ibang mga network. Ito yung mga nasaksihan nila na mga pangyayari. So, tamang-tama, kahit may bersyon si Senator Amy Marcos na may nahuling NBI at ganon agent na ganon ang kanilang pahayag, may ibang version din naman na wala umanong NBI na nasa loob. So tamang-tama dahil naipangako yung isang investigasyon na yan ang aabangan natin. Ulitin namin po, ito ang aming nakukuhang reports on the ground batay sa aktual na pangyayari na i-feed ito ng ating mga reporters. Hindi lang reporter ng ating himpilan, kundi iba't ibang network ang naroroon. In fact, may mga nakulong din ang mga reporter na nasa loob. Kasi nag-lockdown That's correct. Nung nag-lockdown, nagkaroon ng gulo, nakababa ng ibang media sa Yung kasi kwento ng mga reporters natin. So nakababa yung ibang teams sa ground. Yung iba naman, kanya-kanya ng tago dito sa second floor. Sinecured naman ng agad nung security ng Senate Nakabinawalan na sila. Kung makikita nung sa video, tinataboy na yung media. Oo, narin natin, pinapatras, atras. Kasi hindi naman ang kung kasi, yung kung maalala ng mga kasama yun sa mga sineminar sa atin, sa media security, na pagka merong nangyaring putok, ang una mong gagawin is, kailangan secure yourself. Security. Safety first. At kung saan ang galing yung putok, dapat palayo ka doon. Yun ang isa sa pinakasiguridad na maaari mong gawin pagka nagkaroon ng putukan. Halimbawa, kung doon nangyari ang putok, hindi ka dapat doon tatakbo. Dapat palayo ka. Ayan. So mag-aantabay tayo kung ano yung magiging resulta ng investigasyon. Antabayan na natin, lalo na't may binigay na pangalan si Senator Amy Marcos, di ba?
Kaya patuloy po kayong mantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras, 5 minuto makalipas po ang ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Global News. Dumating na sa China si US President Donald Trump para sa nakatakda nitong 2 araw na pagbisita sa Beijing kung saan inaasang makikipagpulong ito kay Chinese President Xi Jinping. Sa mga pangunahing tatalakay ng dalawang world leader ang lumalalang tensyon sa Iran. Bago umalis sa Amerika, naglabas ng pahayag si Trump at sinabing hindi niya kailangan ng China para manalo sa digmaan. May hataw na balita si James Bontuyan. Miyerkules ng gabi nang lumapag ang Air Force One ni US President Donald Trump sa Beijing Capital International Airport para sa kauna-unahan nitong pagbisita sa China makalipas ang halos isang dekada. Personal siyang sinalubong ni Chinese Vice President Han Zheng kasama ang ilan pang mataas na opisyal ng bansa bilang pagpapakita ng respeto at paggalang sa US President. Kasama namang bumiyahe ni Trump ang ilang malalaking pangalan sa US business sector, kabilang sina Tesla CEO Elon Musk, Nvidia CEO Jensen Huang at Boeing CEO Kelly Ortberg. Inaasahang magiging sentro ng pag-uusap ni Trump at Xi ang ekonomiya, taripa, teknolohiya at pagpapalawak pa ng negosyo sa pagitan ng dalawang superpower. Nais din ng Washington na hikayatin ng Beijing na mas buksan ang Chinese market sa mga American firms. We do a lot of business with China. We do very well with China. And they do well with us. And the relationship is very good. We're going to have a great meeting. Ayon kay Trump, ito ang magiging unang hiling niya kay Xi sa kanilang pagharap sa Great Hall of the People sa Huwebes. Kabilang din sa nakatakdang pag-usapan ang pagpapalawig sa isang taong tariff truce na pagkasunduan ng dalawang bansa noong nakaraang taon matapos ang tensyon sa trade war. Bukod sa issue sa ekonomiya, mabigat din ang inaasahang talakayan sa gitna ng patuloy na girian sa Iran at pagharang sa mahalagang shipping route sa Strait of Hormuz. Malaki ang interes ng China sa Iran dahil ang Beijing ang bumibili ng halos 70% ng oil exports ng Tehran. Sa kabila nito, nilinaw ni Trump na hindi niya kailangan ng tulong ng China para manalo o makakuha ng kasunduan sa Iran. I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. Bago umalis ng Washington, sinabi pa ni Trump na hindi niya inaalala ang financial situation ngayon ng Amerika. Ito ay kasunod ng batikos ng ilang mambabatas sa laki ng nagastos ng US sa digmaan nito laban sa Iran na umabot na sa $29 billion. Ayon kay Trump, ang pangunahing layunin ng US ay masiguro na hindi makakagawa ng nuclear weapon ang Iran. To what extent are Americans' financial situations motivating you to make a deal? Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about Americans' financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all. Samantala, nananatiling malapit ang ugnayan ng China at Iran sa gitna ng patuloy na pagtindi ng tensyon sa Strait of Hormuz. Bago ang pagpupulong ni Trump at Xi, nanawagan si Chinese Foreign Minister Wang Yi sa Pakistan na paigtingin ng mediation efforts upang mapababa ang tensyon sa pagitan ng Iran at United States. Kabilang din sa mga inaasahang pag-uusapan ni Trump at Xi ang issue sa Taiwan, US tariffs, export control, advanced technology at pag-aangkat ng China ng mga agricultural products mula sa Amerika. Ngayong Huwebes ay magkikita sina Trump at Xi sa Great Hall of the People sa Beijing kung saan magkakaroon ng state banquet para sa US President. Sa Biyernes, magkakaroon pa ng working lunch at karagdagang pagpupulong ang dalawang leader bago bumalik si Trump sa Washington. James Bontuyan, humahataw sa balita. Ngayon. Ang lumalawak pa ang girian sa Middle East matapos lumabas ang ilang mga ulat na naglunsad umano ng mga lihim na pag-atake ang Saudi Arabia laban sa Iran.
Kasunod ito ng sunod-sunod na missile at drone attacks ng Iran sa mga bansa sa Gulf region. May hatol na balita si Raven Campos. Naglunsad umano ang Saudi Air Force na mga pag-atake sa loob ng Iran noong huling bahagi ng Marso bilang ganti sa mga pag-atake nito. Hindi isinapubliko ang mga nasabing pag-atake ayon sa ulat ng ilang Western at Iranian officials. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na iniuugnay ang Saudi Arabia sa direktang military action sa loob ng teritoryo ng Iran. Matagal nang umaasa ang Saudi Arabia sa proteksyon mula sa Estados Unidos, subalit sa loob ng mahigit 2 buwang labanan, nakaranas ito ng mga pag-atake mula sa Iran kung saan tinamaan ang mga oil facility, airport at iba pang civilian sites nito. Mula nang ilunsad ng US at Israel ang mga airstrike sa Iran noong Pebrero, tumama rin ang mga missile at drone ng Tehran sa lahat ng 6 na bansa ng Gulf Cooperation Council o GCC. Kabilang sa mga tinamaan ang mga US military bases, oil infrastructure at mahalagang shipping routes kasama ang Strait of Hormuz na nagdulot ng pagkaantala sa global trade. Iniulat din na naglunsad ng hiwalay na pag-atake ang United Arab Emirates sa Iran bagamat mas agresibo ang naging tugon ng UAE kumpara sa Saudi Arabia. Samantala, mas pinili naman ng Riyadh na panatilihin ang diplomatikong komunikasyon sa Tehran habang nagsasagawa ng limitadong pagganti. Ayon sa mga source, nagkaroon ng masinsinang diplomatikong pag-uusap ang dalawang panig matapos ang mga pag-atake na humantong sa isang hindi formal na kasunduan para sa de-escalation o pagpapababa ng tensyon. Sinabi ng isang Iranian official na layunin ng kasunduan na itigil ang labanan, protektahan ang magkatuwang na interes at maiwasan ang mas malawak pang digmaan sa rehiyon. Sa kabila nito, nananatiling mainit ang sitwasyon sa Gulf region habang patuloy ang mga pag-atake at banta sa mga mahalagang daanan ng langis. Kanina nagbabala si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi laban sa umano'y pag-atake ng Kuwait sa Iranian boat at pagditine sa 4 na Iranian sa Persian Gulf. Ayon kay Araghchi, iligal ang hakbang na ito ng Kuwait at nananawagan na agad palayain ang mga Iranian kasabay ng bantang pagganti. Samantala, mas naging aktibo naman ang mediation efforts ng Qatar na patuloy na nakikipag-usap sa United States, Iran, Saudi Arabia, Pakistan at iba pang bansa upang mapababa ang tensyon sa rehiyon. Ayon sa mga analyst, malaki ang papel ng Qatar sa pagtataguyod ng dialogo dahil sa malapit nitong ugnayan sa Washington at Tehran. Samantala, ipinihiwatig naman ng Pakistan na maaaring sumali ang Turkey at Qatar sa Mutual Defense Cooperation Pact nito sa Saudi Arabia bilang bahagi ng mas malawak na regional security framework. Layunin umano ng hakbang na palakasin ang kooperasyon ng mga like-minded countries habang patuloy na binabago ng digmaan sa Iran ang security landscape sa Middle East at South Asia. Raven Campos, humahataw sa balita ngayon. Kasabay ng muling pagsisimula ng mga pag-atake ng Russia at Ukraine, muling iginiit ng Moscow ang mga kahilingan nito para sa pagwawakas ng digmaan. Kabilang dito ang pag-urong ng hukbo ng Ukraine sa rehiyon ng Donbas bilang kondisyon para sa ceasefire at pagbubukas ng formal na usapang pangkapayapaan. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Muling nilinaw ng Kremlin na hindi papayag ang Russia sa ceasefire o malawakang peace talks hanggat hindi umaalis ang mga puwersa ng Ukraine sa Donbas region na inaangkin na ng Moscow bilang bahagi ng teritoryo nito. Sinabi ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov na kailangan umanong maglabas ng utos si Ukrainian President Volodymyr Zelensky para itigil ng Ukrainian Army ang putukan at umalis na sa mga rehiyong kontrolado ng Russia. Itinuturing naman ng Ukraine at ng international community na hindi lehitimo ang mga referendum na ginamit ng Russia upang angkinin ang mga nasabing rehiyon. Iginiit ni Zelensky na hindi papayag ang Kiev na isuko ang mga nasabing lugar dahil para na rin umano itong pagsuko ng buong bansa. Kasunod ito ng muling pag-init ng labanan matapos mapaso ang 3 araw na US brokered ceasefire noong Lunes. Sa loob ng maghapon noong Martes,
Naglunsad umano ang Russia ng halos 800 drones sa iba't ibang bahagi ng Ukraine habang nagbabala ang Kyiv na maaari pang masundan ito ng malawakang missile strikes. Samantala, iniuugnay naman ni Zelensky ang malawakang pag-atake ng Russia sa pagbisita ni US President Donald Trump sa China. Ayon kay Zelensky, hindi umano nagkakataon lamang na isa sa pinakamalalaking drone attacks ng Russia ay nangyari kasabay ng high-stakes visit ni Trump sa Beijing. Iginiit nito na tinatangka umano ng Moscow na guluhin ang political atmosphere habang nakatuon ang pansin ng mundo sa pag-uusapan ng United States at China. Sinabi rin ng Ukrainian President na tinatarget ng mga Russian drones ang mga rehiyong malapit sa mga bansa ng NATO. Tinamaan din ng mga pag-atake ang iba pang rehiyon tulad ng Kyiv, Odessa, Kharkiv, Kherson, Zaporizhia at Sumy. Sa Ryune region, 3 ang napatay matapos tamaan ng pag-atake ang isang residential house habang isa namang matandang lalaki ang nasawi sa Zaporizhia matapos sumabog ang isang guided bomb malapit sa kanyang lugar. Sinabi pa ni Zelensky na layunin ng Moscow na ma-overload ang air defense system ng Ukraine at magdulot ng mas malaking pinsala at takot sa mga sibilyan. Nanawagan din ito sa international community na paigtingin pa ang pressure laban sa Russia upang matigil ang mga pag-atake. Samantala, naglunsad din ng mga drone attack ang Ukraine sa ilang industrial facilities sa loob ng Russia. Sinabi ng Russian Defense Ministry na nakapagpabagsak sila ng mahigit 286 na Ukrainian drones sa 14 na rehiyon kasama ang Crimea. Nagdulot din ng sunog ang bumagsak na drone debris sa isang gas processing plant sa Astrakhan region, habang may mga industrial facilities din na nasira sa Krasnodar at Yaroslavl. Patuloy naman ang pag-atake ng Ukraine sa mga energy facilities ng Russia na ayon sa Kyiv ay lehitimong target dahil sumusuporta ang mga ito sa operasyong militar ng Moscow. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Muling tiniyak ng World Health Organization o WHO na hindi dapat mag-alala ang publiko kaugnay ng hantavirus sa kabila ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagpopositibo dito mula sa mga pasahero ng MV Hondius. Nagbabala naman ang mga health authorities na posible pa ring madagdagan ang mga kaso sa mga susunod na linggo dahil sa mahabang incubation period ng virus. May hataw na balita si Gian Tamasunas. Patuloy ang mahigpit na monitoring ng mga bansa sa mga pasahero at crew ng MV Hondius matapos maitala ang mga kumpirmadong kaso ng hantavirus mula sa Dutch-flagged cruise ship. Nitong Lunes, umalis na sa Tenerife ang MV Hondius patungo sa Rotterdam, Netherlands, habang napauwi na rin ang mga huling pasahero sa pamamagitan ng government-chartered flights. Sa pinakahuling tala ng WHO, 9 na ang kumpirmadong kaso ng hantavirus habang may 2 pang pinaghihinalaang nahawa. All suspected and confirmed cases have been isolated and managed under strict medical supervision, minimizing any risk of further transmission. At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak. Gayunman, nilinaw ng WHO na maaari pa ring madagdagan ang mga kaso dahil posibleng umabot ng ilang linggo bago lumabas ang mga simptomas ng virus. But of course, the situation could change. And given the long incubation period of the virus, it's possible we might see more cases in the coming weeks. Kasama sa mga karaniwang simptomas ng hantavirus ang lagnat, matinding pagod, pananakit ng katawan, pagsusuka, pagtatae at hirap sa paghinga. Pinaniniwalaang ang ilang pasahero ng MV Hondius ay nahawa sa Andes strain ng hantavirus habang nasa South America ang cruise ship. Bagamat karaniwang nagmumula sa mga rodent ang virus, posible rin ang human-to-human transmission sa Andes variant. Sa Spain, isang Spanish passenger na nasa quarantine sa Madrid ang nagpositibo sa virus matapos makaranas ng mababang lagnat at mild respiratory symptoms. Sa France naman, nananatili sa intensive care unit ang isang French woman na may most severe form ng sakit
at kasalukuyang ginagamitan ng artificial lung. 4 namang French nationals ang negatibo sa virus habang 22 contact cases ang naka-isolate sa ospital sa loob ng 2 linggo. Sa Netherlands, 12 healthcare workers ang nasa quarantine matapos ma-expose sa mga blood at urine samples ng isang evacuated passenger. Sinabi ng ospital sa Nijmegen na hindi nasunod ng maayos ang ilang safety protocols sa pag-handle ng mga samples kaya nagsagawa sila ng precautionary quarantine. Sa Italy naman, sumasailalim sa testing ang isang Argentine tourist na na-confine dahil sa pneumonia at isang lalaking Italya na nakasalamuhan ng Dutch woman na namatay dahil sa virus. Isang British tourist din ang isinailalim sa quarantine sa Milan matapos matukoy na nakasabay nito sa biyahe ang isa sa mga nasawing pasahero. Each of the countries to which the passengers have been repatriated is responsible for monitoring the health of those passengers. WHO is aware of reports of a small number of patients with symptoms consistent with Andes virus, and we're following up on each of those reports with the respective countries. Patuloy naman ang contact tracing, isolation at quarantine measures sa ilang bansa habang binabantayan ng mga health authorities ang mga posibleng bagong kaso ng hantavirus. Samantala, inaasahang darating sa Rotterdam ang MV Hondius sa May 17 kung saan sasailalim din ito sa isang masusing sanitation process. Kabilang sa mga natitirang crew members na sakay ng barko ang 17 Pilipino na dumating na rin sa Netherlands at kasalukuyang sumasailalim sa health monitoring. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon. Isa na namang cruise ship ang isinailalim sa lockdown matapos magkasakit ang ilang pasahero at crew habang nakadaong sa Bordeaux sa France. Mahigit 1,700 individual ang apektado, kabilang ang mahigit 1,100 na pasahero at mahigit 500 crew members ng British cruise ship na Ambition. Isang 90 anyos na pasahero ang nasawi habang halos 50 iba pa ang nakaranas ng sintomas tulad ng pagsusuka, pagtatae at pananakit ng tiyan. Ayon sa mga health officials, wala umanong koneksyon ang insidente sa naunang hantavirus outbreak sa ibang cruise ship habang patuloy pa ang pagsusuri sa posibleng sanhi ng sakit. Pansamantalang hindi pinayagang bumaba ng barko ang mga pasahero habang naka-isolate naman sa kanilang cabins ang ilang may sintomas ng gastrointestinal illnesses. Patuloy namang nagsasagawa ng testing at mas maigpit na sanitation protocols ang mga otoridad upang matukoy kung norovirus o food poisoning ang sanhi ng outbreak. Hataw Balita ngayon! Posible namang umabot sa mahigit $1 trilyong ang gastos para sa Golden Dome Missile Defense System na naisipagawa ni US President Donald Trump na layong protektahan ang Amerika laban sa mga modernong pag-atake sa himpapawid. Ngunit sa kabila ng napakalaking halaga, nagbabala ang mga eksperto na maaari pa rin hindi kayanin ng sistema ang malawakang missile attack mula naman sa Russia o China. May hataw na balita si Joan Nano. Tinatayang aabot sa $1.2 trillion ang kakailanganing halaga sa pagbuo at pagpapatakbo ng Golden Dome Missile Defense System ng Estados Unidos sa loob ng 2 dekada. Mas malaki ito kumpara sa orihinal na $175 billion na inihaing halaga ni US President Donald Trump para sa proyekto. Lumabas ang bagong estimate mula sa Nonpartisan Congressional Budget Office o CBO na nagsabing mahigit $1 trilyong na ang kakailanganin sa mga interceptor system at space-based missile warning technology. Ilang araw matapos makabalik sa White House noong Enero, inihayag ni Trump ang plano para sa Golden Dome na layong kontrahin ang mga next-generation missile at aerial threats. Nais ng White House na makabuo ng sistemang kayang tuklasin, harangin at pabagsakin ang mga missile mula sa kalawakan o sa karagatan man.
Nakabatay ang konsepto nito sa multi-layered missile defense system ng Israel na mas kilala bilang Iron Dome na ginamit laban sa mga pag-atake ng Iran at mga kaalyadong grupo nito. Pero sa kabila ng plano, nagbabala ang CBO na posibleng hindi pa rin sapat ang Golden Dome kung mahaharap ang US sa sabay-sabay at malawakang missile attack mula sa mga malalaki at makapangyarihang bansa tulad ng Russia o China. May pagdududa rin ng ilang opisyal kung kayang protektahan ng isang sistema ang buong teritoryo ng United States dahil sa lawak nito at sa patuloy na pag-unlad ng mga modernong sandata ng mga rival countries. Sa kabila nito, tuloy-tuloy ang pagpopondo ng Washington sa proyekto. Kamakailan ay naaprubahan na ng US Congress ang halos $24 billion para sa missile defense initiatives sa ilalim ng malaking tax at spending package ng mga Republican. Noong nakaraang buwan, nakakuha rin ng kontrata ang SpaceX at Lockheed Martin na umabot sa $3.2 billion para sa pagbuo ng mga space-based missile interceptor prototypes para sa Golden Dome. Samantala, binatikos naman ng ilang Democrat lawmakers ang proyekto at tinawag itong malaking pabor lamang umano sa mga defense contractors na sagot ng mga American taxpayers. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Plano ng Thailand na bawasan mula 60 araw hanggang 30 araw ang visa-free stay para sa mga turista mula sa 73 bansa. Ayon sa Foreign Ministry ng Thailand, layunin ng hakbang na mapigilan ang pag-abuso sa visa at pagkakasangkot ng ilang dayuhan sa iligal na aktibidad. Inaasahang isusumite sa gabinete ang panukala para sa pinal na pag-aproba bagamat wala pang inilalabas na eksaktong petsa ng implementasyon. Sinabi rin ng mga otoridad na rerepasuhin nila ang iba pang uri ng visa upang matiyak na nasusunod ng mga dayuhan ang layunin ng kanilang pagpasok sa bansa. Mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, nakapagtala ang Thailand ng 12.4 milyong foreign tourists o bagyang mas mababa kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Patuloy kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras sa buong kapuluan, 34 na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, 5:34 AM na po. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, opisyal nang isinama ng International Criminal Court si Senator Ronald Bato de la Rosa sa listahan ng mga at-large dependents na may outstanding arrest warrant. Ayon sa ICC, may sapat na basehan umano upang iugnay si Senator De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng mga war on drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inilabas umano ang warrant noong November 2025 ngunit isinapubliko lamang nitong Mayo. Sa ngayon, nananatili si Senator Bato sa loob ng Senado habang patuloy niyang ipinapakiusap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa ICC. Hataw Balita ngayon. Hindi naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema ng Pilipinas kaugnay ng petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa laban sa umano'y arrest warrant nito mula sa International Criminal Court o ICC. Sa halip, inatasan ng Supreme Court ang Executive Secretary, Department of Justice, National Bureau of Investigation at Philippine National Police na magsumite ng komento sa loob ng 72 oras. Binigyan din ng 72 oras si Senator De La Rosa upang sagutin ang magiging komento ng mga respondent matapos itong matanggap. Matatandaang isinapubliko ng International Criminal Court noong Lunes ang warrant laban kay Senator De La Rosa kaugnay ng umano'y crimes against humanity sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Attorney Israelito Torion na nananatili pa rin sa loob ng Senate Complex si Senator Ronald Bato de la Rosa bilang tugon sa mga maling balita na nakaalis na umano ang senador matapos ang nangyaring tensyon sa loob ng Senado kahapon.
Samantala, patuloy naman na nagsasagawa ng clearing operations at investigasyon ang Philippine National Police Scene of the Crime Operatives o PNP-SOCO sa lugar kung saan nangyari ang putukan sa loob ng Senado. At mula sa Senado may humahataw na balita si Benedict Samson live. Live report. Magandang umaga, Benedict. Ano na ang update ngayon dyan sa Senado? Magandang umaga, Sherwin. Sa ngayon ay nananatiling mahigpit yung ipinatutupad na seguridad ng Philippine National Police dito nga sa loob o compound ng Senado. Ibinahagi ni Atty. Israelito Torion sa kanyang social media account ang larawan na nagpapatunay na nasa loob pa rin ng Senate Complex si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay bilang tugon ng abogado sa mga kumakalat na balita na nakaalis na umano ang senador matapos ang naging komosyon sa loob ng gusali ng Senado kagabi. I think so. He will be there because he has never left the Senate premises all along. Kasi fake news yung mga diversion, di po totoo yan. Makikita rin sa ibinahaging video ni Atty. Torion na kasama rin niya ang senador nang tingnan nito ang lugar kung saan nangyari ang pagpapaputok ng baril. Hindi, nandyan siya hanggang ngayon. Pinakita ko nga sa inyo Oo. Eto nga O yan 12:13 a.m. Yan video. Yan yung area ng putukan. Pagtitiyak pa ng legal counsel, hindi nagdulot ng takot para sa senador ang nangyaring putukan sa loob ng Senado. Grizzled warrior naman yung tao So, hindi naman yung nasisindak ng dali-dali. Tsaka mga taga Davao del Sur din kami. So, medyo hindi po madali sindakin. Samantala, patuloy naman ang isinasagawang investigasyon at clearing operation ng mga tauhan ng Philippine National Police Scene of the Crime Operatives o PNP-SOCO sa loob ng Senado kung saan nangyari ang putukan. Sa video na ibinahagi ni Atty. Israelito Torion, makikita pa ang nagkabasag-basag na salamin matapos tamaan ng bala. Bukod dito, pasado alas 11:30 kagabi nang mamataan naman ang pagpasok ng mga tauhan ng PNP Special Weapon and Tactics sa loob ng Senate Building. Gayunman, tumanggi na ang mga ito na magbigay pa ng ilang detalye sa kanilang gagawin sa loob ng gusali. Labas-masok din ang mga tauhan ng Police Security and Protection Group o PSPG sa loob ng gusali ng Senado. Samantala, nag-post din ng ilang video sa kanyang social media account si Atty. Torion kung saan makikita ang mga hininalang umano'y NBI agents na nasa labas ng Senado bago pa mangyari ang putukan ng baril kagabi. Sherwin, kanina sinilip natin dito sa may labas ng Senado at sa ngayon ay bukas na sa mga motorista itong ang Diokno Boulevard. At ngayon may mga lumalabas ng ilang miyembro ng PNP mula doon sa loob ng Senado. Yan muna ang mga umahataw nating balita mula dito sa Senate of the Philippines. Balik sa inyo dyan, Sherwin. Benedict, isang tanong lang. Marami pa bang mga pulis dyan sa paligid ng Senate? Yes, Sherwin, sa ngayon may mga naka-duty pa. Meron ding nasa loob, dito sa labas may mga naka-standby din na mga tauhan ng pulisya, Sherwin. Alright, maraming salamat. Benedict Samson, nag-uulat ng live mula sa Senate of the Philippines. Hataw Balita ngayon. Nakakagalit at nakalulungkot para kay Vice President Sara Duterte ang gulong nangyari ngayon sa Senado sa gitna ng bantayang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa matapos na maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa senador. Ipinagtanggol ni Vice President Sara si Senator Bato at muling nanindigan na walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang foreign courts o tribunals. May humahataw na balita si Joan Nano. Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado.
Hindi katanggap-tanggap para kay Vice President Sara Duterte ang gulong nangyayari sa Senado sa gitna ng bantang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam kanina sa Vice Presidente sa The Hague, Netherlands, sinabi nito na pagpapakita ng kawalang respeto sa Senado ang nangyayaring tensyon doon para lamang madakip si Senator Bato kasunod ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Muling iginiit ng Vice Presidente na walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang mga korte sa labas ng bansa, kaya't wala anyang bisa ang anumang ipag-uutos ng mga ito maliban ng idaan sa local courts. Sinasabi ko naman nung una pag tinanong ako sa ICC warrant, sabi ko nga hindi pwede yan. Dahil ang mga foreign courts at foreign tribunals, wala silang jurisdiction sa loob ng Pilipinas. Kaya wala ding bisa lahat ng mga issuances ng foreign courts at foreign tribunals sa Pilipinas, maliban na lang kung ipasok yan sa loob ng local courts. At yung local courts ang mag-issue ng kanyang sariling Philippine order base doon sa mapag-usapan sa kaso. Yun ang dapat na proseso. Anya, kung ipipilit ang ICC warrant ng hindi dumadaan sa lokal na korte dito sa Pilipinas, magiging paglabag ito sa karapatan ni Senator Bato. Dahil kapag sinasabi mo na pwede yan sa isang Republic Act, masasagasaan niya yung rights ng isang accused na nasa Bill of Rights natin, na protektado ng Constitution natin. Ibig sabihin, nababiolate yung rights ni Senator Bato de la Rosa. At nakita na natin noon. Muling inihalimbawa ni VP Sara ang nangyaring pag-aresto noon at pag-turnover sa ICC sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na ayon sa Vice Presidente ay isang extraordinary rendition. Kaya nga 'di ba nung nangyari yung pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa paningin ng buong mundo ang tawag nila doon ay extraordinary rendition. Hindi yun surrender. Kasi sa pilitan mong kinuha yung isang tao sa bayan niya at dinala mo sa ibang bayan. Ayon kay VP Sara, batid ni dating Pangulong Duterte ang kaguluhang nangyari kahapon sa Senado. Sinabi ng Vice Presidente na wala sana siyang planong ikwento sa kanyang tatay Digong ang pangyayari, subalit napanood-an niya ito ng dating Pangulo sa telebisyon. Nakausap na ni VP Sara kahapon si Senator De La Rosa habang patuloy rin ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado sa Senado para malaman kung anong tulong ang maaaring ipaabot kay Senator Bato. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Labis na ikinagulat ng mga senador ang sumiklab na tensyon kagabi sa Senado na nagresulta pa sa pagpapaputok ng baril. At para sa detalye, may humahataw na balita si Jed Resina live. Live report. Jed, nasaan ba yung mga senador nung mangyari yung kaguluhan sa Senado? Lahat ba sila 24 present pa nung gabi na yon? Magandang umaga, Bernard. After nga mag-adjourn ng session kahapon sa Senado, nagkaroon ng caucus meeting yung ilang mga senador, pero hindi ito yung 24 senators. Ito ay majority caucus lamang. At sa isang panayam kay Senator Amy Marcos, nabanggit niya na yung majority caucus meeting nila sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano ay inaantay nila yung pagdating ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nang mangyari yung kaguluhan sa loob ng Senate building kahapon. Paliwanag ni Senator Amy Marcos na ang makapanayam namin siya kagabi, sinabi niya na ready naman aniya yung mga senador na mag-convene. So ayun nga yung isa sa pinag-uusapan nila sa nasabing caucus para hindi rin masabi na pinagtatakpan nila yung impeachment laban sa pangalawang Pangulo at dinedelay nila ito. Tapos nabanggit din niya na tila yung ibang mga senador o yung iba sa kanyang mga kasamahan ay may ideya na doon sa magkakagulo dahil sa nabanggit ni Senator Marcos na yung ilan ay parang nakapaghanda na or maagang nakapag-vacate at kinakustyon din niya kung sino kaya yung nag-utos ng gulo at
Bernard, kaugnay doon sa nangyari kahapon sa isang Facebook Live din ni Senator Amy Marcos habang yung mga media ay nasa labas tapos naiwan sa loob yung mga senador. Binanggit niya na doon sa room kung asan sila doon sa office ni SP Cayetano, nagpupumilit umanong pumasok sa kwarto kung asaan sila yung mga sinasabi niyang tauhan o agents mula sa National Bureau of Investigation o NBI na may dalang mahahabang baril. So sinasabi niya na kung gusto nilang dakpin si Senator Ronald Bato de la Rosa ay hindi tama yung kanilang ginagawa. Though wala naman tayong confirmation sa mula sa NBI kung ganun nga yung nangyari. At the same time, meron ding Facebook update kagabi si Senate President Cayetano habang nangyayari yung putukan. Aniya, tinawagan ni na Senator Pia Cayetano at Senator Loren Legarda si NBI Director Attorney Melvin Matibag na may mga tauhan nga siya o agents at sinasabi nila na at sinabi naman daw ni Director Matibag na pinaalis niya na yung mga tauhan niya sa NBI. Pero yun nga, Bernard, nagkaroon ng kaguluhan doon sa loob ng Senate building kung saan nagkaroon ng nakarinig yung mga media ng sunod-sunod na putok ng baril. Pero bandang 8:30 nung makalabas kami sa loob ng Senate building, 8:30 ng gabi, dumating si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla and sinabi niya sa media bago pumasok sa loob ng Senate building na hindi siya nagtungo sa Senado para arestuhin si Senator Bato, kundi i-secure yung kaligtasan ng mga senador. So pagpasok ni Senator John Vic Remulla, almost 1 hour din siya sa loob and bandang 9:35 lumabas siya kasama yung mga senador. Kabilang narito sa mga nakita natin kasama niyang lumabas si Senator Joel Villanueva, si Senator Bongo, si Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Camille Villar, Senator Loren Legarda, Senator Pia Cayetano at nakita rin natin na huling lumabas si Senator Amy Marcos doon sa Senate building. So ayan yung ilang nangyari, Bernard, doon sa Senado kagabi. At bukod dyan, maidagdag ko na rin, may nakausap din namin kagabi through chat si Senator Juan Miguel Migsubiri and kinwestiyon niya yung nangyari nga doon sa Senado and sinasabi niya na sa GSIS side daw umano dumaan yung mga nagpaputok. So sabi niya may CCTV naman yan, so for sure makikita yon. Pero tinanggi niya or sinabi niya na wala namang nag-inform sa kanya or wala siyang natanggap na warning tungkol doon sa mangyayari. And majority caucus lang kasi yung meeting, kaya after ng session or after nung adjournment ay umuwi na rin siya agad dahil sabi niya may dinner siya kasama yung mga kapatid niya sa bahay ng 7:30 kaya umuwi na siya agad, Bernard. Pero yun nga, nilinaw niya na wala siyang natanggap na anumang warning kaya siya umalis ng Senado. Yun muna update, balik sa inyo, Bernard. So, ang clear, Jed, is ang nandoon na nagmi-meeting nung mangyaring kaguluhan is yung majority group ng Senado. At kaya naman sila nandoon, nagmi-meeting dahil nga inaasahan nila na itatransmit itong articles of impeachment na manggagaling naman sa House of Representatives. Kumbaga, kaya sila naiiwan pa doon kahit tapos na ang sesyon ng Senado ay para magpulong nga kung ano ang gagawin pagkatanggap nitong articles of impeachment. At kaya wala naman na doon yung ilang minority senators dahil nga maagang natapos ang sesyon at sila ay nakauwi na. Tama ba, Jed? Inang dahilan? Yes, tama ka, John Bernard, dahil maagangan nag-adjourn yung session. Yung nasabing meeting is majority caucus lang talaga. At yun nga, mula rin kay Senator Amy Marcos na nandun kasama doon sa meeting, isa doon sa mga agenda ng kanilang pagpupulong is yung pinagpaplanuhan nila ano yung gagawin nilang hakbang dito sa articles of impeachment ni
ni Vice President Sara Duterte. At yun nga, inaabangan din nila yung transmittal noong articles of impeachment kasi bandang 7:22 ng gabi ay na-transmit na yung articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte doon sa Senado. At bandang 8:00 ng gabi dumating sa sakay nung isang L300 yung kahong-kahong mga dokumento na naglalaman nga nitong articles of impeachment, Bernard. Itong picture na pinapakita natin kung saan majority senators ang ito yung caucus nila o meeting nila bago mangyari yung gulo. Jed, saang lugar ba ito ng Senado? Kasi yung putukan tama nangyari sa second floor di ba? Itong meeting nila saang floor ng Senado ginanap? Bernard, yung meeting ng majority ng mga senador, nangyari yon sa loob ng opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano, which is nandoon din sa second floor ng building. Kaya binabanggit o base sa mga kwento ng mga senador na dumalo doon sa meeting, nagulat sila nang may marinig na putukan sa labas. Sabi nga ni Senator Amy Marcos, nagbiro pa nga si Senator Joel Villanueva na baka may nagpa-fireworks lang nung marinig nila yung nangyaring putukan. Pero nagulat sila na na-inform sila ng Office of the or ng Senate Sergeant at Arms na may nangyayari na nga gulo o nagkakapalitan na ng putok doon sa labas ng second floor. So hindi kalayuan yung pinagmulan doon sa doon sa barilan, doon sa mismong opisina kung saan nagmi-meeting yung mga senador. At kaya hindi rin malabo siguro yung kwento ni Senator Amy Marcos na yung mga NBI agents is nagpupumilit pumasok doon sa room kung saan sila nagtatago at nagpatay na rin sila ng ilaw that time, Bernard, base sa kwento ni Senator Marcos. So yun nga, abangan natin yung kuha ng CCTV kung magkokonekta kung ito nga ay may nagtangkang pumasok sa kanila. At abangan natin yung sinasabing kuha ng CCTV na binanggit nga ni Senator Mig Zubiri na may kuha naman. Nung bago magkaroon ng putukan, Jed, meron bang paunang instruction na binigay sa inyo na magsialis na kayo dito, may mangyayaring ganito? Meron bang ganoong sinabi sa inyo? Bernard, after ng adjournment, medyo naghihigpit na yung security doon sa loob ng Senate building kung saan medyo nililimitahan na rin din nila yung galaw ng media. And then bandang 7:00 ng gabi or like around 7:06 to be exact, nag-announce si Acting Chief Mau Aplaska, Acting Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplaska na in 5 minutes, magto-total lockdown yung Senate. So yung mga gustong lumabas ay lumabas na. And then na-implement yung total lockdown kung saan wala nang pinapapasok or wala nang pinapayagan ding lumabas within dun sa Senate vicinity bandang 7:20 p.m. Bernard. Okay. Nung magkaroon ng putukan, Jed, nasaan kayo noon at ano ang ginawa ninyo? Nasa second floor ang karamihan ng media, Bernard. Ikinagulat ng mga media yung bigla ang putukan kasi ang inaasahan lang nila may pupuntahan o may kakausapin yung Senate OSAA. Pero ang nangyari kasi doon, Bernard, bago yung putukan, umakyat ng second floor si OSAA Chief Aplaska. Then nagsuot siya ng bulletproof vest at mayroon siyang bit-bit na mahabang baril. Kasama niya yung mga Marines. Tinatanong ng media, "Sir, bakit ka nagsusuot ng bulletproof vest? Ano pong nangyayari?" Wala po silang binigay na detalye sa media. So sinundan ng media kung saan nagtungo si OSAA Chief Aplaska. And then nagbe-video lang kami talaga doon sa bahagi ng second floor na yon ng Senate building and biglang nagkaputukan. Tapos yun, nagkagulo na dahil pilit itinutulak ng Senate security, pinalalabas na yung lahat ng media doon sa building dahil tuloy-tuloy or sunod-sunod nga yung naging naririnig naming mga putok ng baril that time. Pero yun, hindi lahat ng media personnel or Senate employees na kasama namin doon sa building ay nakalabas agad
doon sa building nung nangyayari yung putukan. May naiwan pa talaga doon sa loob ng building, Bernard. Yun. So nung time na yun, nung nagkaputukan na, nakasama ka dun sa mga tumakbo at doon na kayo nag-secure ng safety sa may ground floor. Tama ba, Jed? Yes, Bernard, isa ako doon sa mga naunang nakalabas na doon sa Senate building nung nangyari nga yung putukan at kasama yung ibang media. Pinagtipon-tipon kami doon sa Senate grounds, doon sa may flagpole or doon sa mismong parking sa harap ng Senate building. Tapos, mahigpit din talaga yung security kahit doon sa labas kasi doon sa mga nakita namin may mga sergeant at arms or Senate sergeant at arms na naka-combat position around the building. Tapos meron ding mga Philippine National Police o tauhan mula sa PNP na nandoon din sa labas nakabantay, Bernard. Pero yung ikaw kasi sa Senado ka naka-assign, ano, Jed? Yung kahapon, yung presensya ng Marines at uniform personnel na PNP, yung mga nakaraang araw, hindi gano'n, meron ba kayo nakitang gano'n na nagbabantay? O ito additional lang, batay nga dun sa sinabi na humingi ng tulong ang OSAA? Sa katunayan, Bernard, yung Marines is kahapon lang namin nakita doon sa Senado. Pero yung visibility ng mga tauhan ng Philippine National Police, actually nung Monday pa sila nandun dahil nabanggit din is OSAA Chief Aplaska na elevated yung alert status sa Senate since Monday dahil bukod doon sa doon sa paglabas ni Senator Ronald Bato de la Rosa ay may nangyayari din kasing mga rally doon sa mismong labas ng Senado kaya to ensure yung safety within the Senate vicinity, nanghingi sila ng augmentation mula sa PNP which is binabanggit niya nasa 1,500 na mga pulis yung katulong ng Senate security doon sa Senate vicinity. Pero yun nga, yung Marines, Bernard, kahapon lang namin nakita. Pero yung police visibility since Monday, nandun na sila nakabantay din sa mga rallyista. At the same time, meron ding mga police na nandun sa labas ng Senate building, Bernard. Jed, di ba kasama ka din sa naobserbahan ninyo nung after ng meeting naman, nung dumating na si SILG John Vic Remulla, kinausap niya yung mga senador na nandoon, ay bumaba sila di ba sa Senate grounds tapos nagbigay sila ng pahayag. Ang sa mga lumabas na senador, wala dun si Senator Bato de la Rosa, tama ba? Kaya may nagsasabi, baka naman wala na dyan si Senator Bato kasi hindi siya kasama sa bumaba. Pero sinasabi nga ng panig ni Senator Bato na nandyan pa siya sa Senado. Tama ba yun, Jed? Yes, tama ka dyan, Bernard. Nung lumabas nga si Secretary Remulla kasama yung mga senador, hindi namin nakitang kasama nila si Senator Bato de la Rosa kasi gaya nga ng nabanggit ko rin kanina, yung mga nakita lang natin na lumabas na senador, sila Senator Joel Villanueva, Senator Bongo, SP Alan Cayetano, Senator Camille Villar, Senator Loren Legarda, Senator Pia Cayetano, pero wala talaga doon si Senator De La Rosa doon sa mga bumaba. Actually, ang nahuling ang lumabas ng Senate building, Bernard, ay si Senator Amy Marcos. Pero yun nga, hindi natin nakitang bumaba si Senator Bato. Though nakita natin sa Facebook update ng kanyang abogado na nasa Senate building pa rin naman siya, Bernard. Alright. Sa mamaya, Jed, dahil babalik ka sa Senado, ano yung inaabangan natin sa Senado, Jed? Sa katunayan, Bernard, nag-aabang kami ng announcement kung bubuksan ba nila yung Senado ngayong araw dahil doon sa nangyari. Kasi kagabi, merong mga tauhan ng SOCO na dumating doon sa loob ng building and then sinasabi nila na kumbaga ipe-preserve nila yung tinatawag na crime scene o kung saan nangyari yung putukan. So wala pa tayong ideya, wala pang announcement mula sa Senado kung bubuksan nila yung mismong building. Pero kung hindi man bubuksan yung mismong building, mag-aabang yung mga reporter o yung media sa kung anong developments. Baka
mayroon ng update kung mayroon bang nahuli or kung ano ba talaga yung nangyari doon sa kaguluhan kahapon kung saan nagsimula. Yun yung mga ilang aabangan namin sa Senado ngayong araw, Bernard. Alright, so wala pang announcement kung papapasukin o naka-lockdown pa rin yung building. Jed, nakita mo na yung picture na pinost sa social media nung aftermath, yung room kung saan may mga basag na salamin nung nagkaroon ng paputukan. Pamilyar ka ba kung anong opisina yon? Sa katunayan, Bernard, hindi pa ako familiar doon sa lahat ng rooms doon sa second floor ng Senate building. Pero kadalasan kasi yung mga rooms or karamihan ng mga rooms na nandun sa second floor, ayun yung mga committee, kung saan ginaganap yung mga committee hearings, Bernard. Alright, sige. Maraming salamat, Jed, at salamat din at ligtas kayo sa kabila ng nangyaring kaguluhan kagabi sa Senado. Abangan natin ang iba pang update na ihahatid ninyo dyan sa pangyayari sa Senate of the Philippines. Maraming salamat, Jed Nerasina. Hataw Balita ngayon. Samantala, nasa linya rin ang ating komunikasyon, ang ating correspondent si Ryan Lacanlale, nakasama rin sa mga nag-cover kahapon sa labas ng Senado. Live report. Ryan, maaari mo bang i-detalye kung yung mga pangyayari na nasaksihan ninyo kahapon sa labas ng Senado? Yes, Bernard, magandang umaga. At kahapon nga, nakabit tayo doon sa labas ng Senado, doon sa mga relihista mismo. Kaya lang, nung bandang alas 5, nandun tayo sa loob ng Senate compound dahil nga nag-charge tayo ng mga gadgets para doon sa live report. Kaya lang bandang bago mag alas 5:30, hindi na kami lumabas dahil nga may mga ugong-ugong na uhulihin si Senator De La Rosa dahil may nagpuposisyon ng mga Marines doon sa baba ng Senado. Bandang alas 5:30, lumabas ng Senate compound si OSAA Chief Aplaska at kinausap Bernard yung mga NBI personnel dahil may sumbong sa kanya na nagsasagawa ng inspection yung mga NBI personnel doon sa may GSIS gate dahil dalawa lang kasi yung gate doon sa Senado. Yung isang gate ay okupado ng mga pulis dahil binarikadahan nga para hindi makalapit yung mga relihista. Dumadaan ngayon yung mga empleyado ng Senado doon sa isa pang gate pero hindi nila kontrolado yon dahil paglabas ng gate ay wala na silang control dahil sa GSIS yun. At doon nga sinita niya yung mga NBI personnel, nakipag-usap siya, kinausap siya niya, kino-question kung bakit ano ang ginagawa nila doon at hindi sila nakipag-ugnayan sa kanilang ginagawang pag-i-inspeksyon. Bandang 5:45 ay pinuntahan naman niya yung isa pang gate at dumiretso siya doon sa labas, nakipag-usap doon sa ating mga opisyal ng PNP personnel na nandoon. Matagal yung kanilang pag-uusap at umabot yun ng 1 oras dahil 6:45 na siya nakabalik ng compound. Bandang alas 6:30, napansin natin na unti-unti nang lumalabas yung ibang mga empleyado ng Senado. 3 beses nating na-interview kahapon si OSAA Chief Aplaska at itinatanong natin sa kanya kung huhulihin ba talaga si Senator Bato de la Rosa, pero lagi niyang ginigate sa amin sa media na hindi nila papayagan na aarestuhin sa loob ng Senado si Senator Bato dahil meron na ngang usapan ng NBI at ang Senado. Kaya kumpiyansa kami na hindi siya huhulihin kahapon. Kami nandun sa baba sa ground ng Senado. Pero noong 6:53 ng gabi, medyo madilim na yon, napansin natin doon sa GSIS exit na meron na mga NBI personnel doon na may nakasulat na NBI doon sa kanilang bulletproof vest. May mga armas sila. At maya-maya, hindi na natin nakita yung mga yon. Tapos,
pumasok na kami doon sa loob dahil ang inaabangan na nga namin kahapon, una yung paghuli umano kay Senator Bato, pangalawa yung pagdating ng articles of impeachment. Bandang alas 7:15 ng gabi, dumating bumaba ulit sa Senate ground si Aplaska at sinalubong niya si House Secretary General Garapil dahil dalangan na niya yung yung articles of impeachment. Dumiretso sila sa loob, pero bago sila dumiretso sa loob sa second floor, nag-anunsyo si Aplaska na within 5 minutes ay magkakaroon na ng lockdown at yung VIP parking area doon ng mga doon sa ibaba ng Senado ay pina-lockdown na niya, at nagsipasukan na kami sa loob. Kaya nakasama din ako doon sa nung nangyari yung putukan doon sa loob. Nangyari yon 7:45 nung lumabas sila Aplaska ulit at kasama niya yung mga Marines at may mga kasamang pulis at naka-bulletproof vest sila. Hindi nagtagal, mga 1 minuto lang yon, Bernard, nung sinundan namin sila dahil binipigilan nila yung media. Pero syempre, ang media, ang alam nila, dahil may narinig silang may aarestuhin, ang alam nila, baka si Senator Bato ang aarestuhin, kaya sumunod ang media. Kaya lang, nung nandun na malapit doon sa kwarto, ay doon na nga nagkaroon ng putukan. Tumagal ng halos 5 minuto yon bago nakababa yung ilang mga media na nandoon. Mayroong mga ibang media na hindi nakababa, yung mga nagtago siguro kasi may media room doon sa loob, may mga kwarto din doon kung saan nagbe-briefing. Yung iba kaya nung ating mga kasama, doon sila nagtago, at nung makalabas tayo, dalawa kaming reporter ng UNTV na nandun sa ground at yung isa na iwan doon sa loob. Pero matagal bago sila pinaalis, Bernard, doon sa mismong doon sa second floor. Kaya sila nasaksihan nila kung ano yung mga sumunod na pangyayari. Kami nag-abang na lang doon sa labas at wala nang nakapasok sa amin doon sa loob, Bernard. Ryan, nabanggit mo kanina kasi na merong gate dyan sa may GSIS building. Para magka-idea lang yung ating viewers, yung mga manonood. Ito bang building ng Senado at GSIS ay magkadikit o isang building lang sila? Kasi sinasabi mo doon sa isang gate, kontrolado ng OSAA na nababantayan nila. Yung isang gate sa may lalabas sa GSIS, wala na silang jurisdiction. Kung saan doon naman nakita nila na mayroong mga NBI na nakasuot ng vest. Tama ba, Ryan? Para may idea lang tayo, ma-visualize ng ating mga manonood. Oo, tama, Bernard. Ang pagkakaalam ko, dating annex yung kalahati ng building na yon. Hindi ko alam kung GSIS o Senate. Pero magkadikit yon. Meron yung building, tapos merong gate doon sa may Senate. Ayun nga, excuse me, may gate na malaki doon sa gitna doon sa Senate. Paglabas mo doon, hindi na nila kontrolado yung mga security guard doon. Pero kung lalabas ka, makikita mo doon sa labas, parang isa lang yung building. Ayun, so sa labas, ang tingin isang building lang siya. Pero yung isang side is GSIS. Tapos yung isa naman ay yung inookupan ng Senado. Pero merong gate, yun nga yung sinasabi mo na pag lumabas doon, galing sa Senado is GSIS na. Tama ba? Doon naman nyo nakita yung mga NBI na naka-uniforme. Oo, tama, Bernard. Parang pinapagmaginanan siya ng isang gate doon sa loob. Pero yung sinasabing NBI, una si OSAA chief ang nagsabi. Kasi tinanong namin kung sino yung kinausap niya. Sabi niya, ang NBI. Paano nyo nalaman, sir? Kasi may nakasuot na ID ng NBI, sabi niya. Tapos yun nga, nung gabi,
yung gabi, hindi lang malinaw doon sa video na nakuha natin, pero lumapit kami kasi doon sa gate. May 3 kaming media personnel na lumapit doon. May naka-bulletproof na ang nakasulat NBI doon sa kanilang uniforme. Pero hindi na namin binigyan masyado ng pansin yun dahil nagsipasukan na, and then nung nagkaroon na ng gulo, wala na rin yung mga nakabantay doon na NBI umano. Okay. So, yun ay mismo nang galing kay Mau Aplasca, Sergeant at Arms. Yung sinasabi na nakita niya doon ay mga naka-uniforme ng NBI. Lastly na lang, Ryan, ano ang sitwasyon sa labas naman dahil nandun yung mga nagbabantay na pulis, mga relista? After na magkaroon ng putukan, ano ang naging sitwasyon doon? Ano ang nakita mo? Bernard, nung nagkaroon ng putukan, hindi na kami nakalabas doon sa gate dahil nga sinarado na, total lockdown na yung Senado. Wala nang makalabas, wala nang makapasok sa amin. Pero ang kwento sa atin, may mga crew tayo doon sa labas na naiwan doon sa mismong mga nagrarally. At talagang nagpipilit sila na pasukin, naghahanap sila ng mga kwento nila sa amin. Naghahanap yung mga ibang mga supporters ni Senator Bato doon dahil may mga pro at anti doon na lugar kung saan sila o butas kung saan sila makakapasok doon sa compound dahil nga ang akala nila ay si Senator Bato na yung pinagbabarel nung nagkaroon ng putukan kasi nung una isang putok lang pero mahaba yung interval tapos sunod-sunod na yung mga putok hindi na namin nabilang. Kaya yung ibang mga kasama natin sa media natakot na rin ng oras na yun dahil nag-iyakan na. Pero ang kwento sa atin ng ating mga crew doon sa labas ng Senado ay nagpipilit talaga na makapasok, naghahanap ng paraan yung mga supporter ni Senator Bato para makapasok sa loob. Yun nga lang, hindi sila nagtagumpay kasi medyo ang daming mga pulis doon na nakabantay, na nakabarikada doon at hindi naman basta-basta mapapasok o maaakyat yung Senate compound na dahil matataas yung bakod doon at nakabarikada nga din yung mismong gate nung Senate. At maging si Senator Soto parang gusto pa niyang bumaba, nakita siya kaya lang parang kinantsawan siya ng mga tao, may mga nambabato pa. Hindi ko alam kung anong oras siya lumabas, kung pagkatapos na nung gulo bago pa yung gulo, pero kwento sa atin ng ating mga kasama doon ay binato siya, hindi na siya tumuloy na bumaba doon. Yun. Salamat Ryan Lacanlale. At mamaya makikibalik tayo sa update dyan sa pangyayari sa Senado. Ryan Lacanlale live mula sa Quezon City. Hataw Balita ngayon. Nasa Senado na ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inihatid ito ng Sekretariat ng Kamara sa kalagitnaan ng tensyon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Samantala, tutulong ang mga private prosecutors sa mga mambabatas na lilitis sa Vice Presidente. May humahataw na balita si Ivana Alvarez. Sa gitna ng tensyon sa Senado kagabi, inihatid ni House Secretary General Attorney Sheloy Garafil sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Eksaktong 7:22 ng gabi nang formal itong ma-transmit at tanggapin ng Senado sa pamamagitan ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Ang libu-libong dokumento ay naglalaman ng mga findings na nakuha sa mga isinagawang impeachment proceedings ng House Justice Committee, kagaya ng documentary evidence, transcripts, certifications, mga findings ng Commission on Audit, financial records, affidavits at committee proceedings ng mga nakaraang pagdinig. Kasama rin dito ang hindi nabuksang kahon na naglalaman ng tax records ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio.
Ayon kay House Sec Gen Garafil, isinagawa ang transmittal matapos nilang masigurong kumpleto at verified ang lahat ng impeachment records. Ngayong nasa Senado na ang Articles of Impeachment, estratehiya naman para sa paglilitis ang paghahandaan ng 11 kongresistang magsisilbing prosecutor sa impeachment trial. Ayon sa isa sa mga naihalal na House Prosecutor na si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, may mga tutulong sa kanila mula sa private sector para litisin ang bise. Wala pang pinal na mga pangalan at bilang kung sino-sino ang mga ito, ngunit isa sa malinaw na kwalifikasyon ng private prosecutors ay ang paniniwalang may sapat na batayan para ma-convict si VP Duterte. Kasi hindi lang naman litigation yung skill set na kailangan po for the impeachment. Kasi for example, doon po sa unexplained wealth, kailangan po ng forensic experience yun. So hindi naman kailangan ng trial skills, no? Kailangan meron ng pag-unawa din sa mga tables at charts, no, at financial documents. Ayon kay Congressman Ridon, posibleng si House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro ang magsilbing lead prosecutor sa kanilang lupo ng mga kongresistang may karanasan na rin sa abogasya. Giit pa nito, matitibay ang hawak nilang ebidensya at kumpiyansa na conviction ang kahihinatnan ng trial. It is not just witnesses who will speak, it is the documents that will speak, no? So in each and every ground, there are documents speaking to the nation that the Vice President should be convicted. So it's difficult to cross-examine documents because numbers cannot lie. Ngayong hawak na ng Senado ang Articles of Impeachment, sunod namang aabangan ay kung kailan ito magko-convene bilang impeachment court upang formal na maumpisahan ang paglilitis laban sa Vice Presidente. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Patuloy po kayong mamantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita Ngayon. Oras natin sa buong kapuluan. 20 minuto na po makalipas ang 6:00 ng umaga. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon. Daan-daang libong customer ng Meralco ang naapektuhan ng ipinatupad na rotational power interruptions kahapon. Habang isinasa ilalim rin sa rotational brownout ang iba pang lugar sa Luzon at Visayas. May humahataw na balita si Asher Kadapan Jr. Itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa red at yellow alert status ang Luzon at Visayas grid kahapon. Bunso dito ng pagtaas ng projected power demand ng higit sa available na supply ng kuryente. Agad na nagpatupad ng emergency manual load dropping o rotational power interruptions ang Manila Electric Company o Meralco kahapon upang i-manage ang limitadong power supply. Apektado ng rotational brownout ang mahigit sa 700 Meralco customers sa Metro Manila, Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Tumagal ang power interruptions ng 2 hanggang 3 oras. Upang lalong maibsan ang bigat ng demand sa grid, sinabi ng Meralco na tumutulong na rin ang kanilang mga big load customer. Sa ilalim ng Interruptible Load Program o ILP, agad na nakapag-secure ang Meralco ng 240 megawatts deloading capacity. Bukod sa mga customer ng Meralco, sinabi ng NGCP na apektado rin ng rotational brownout ang halos lahat ng lugar sa Luzon na nasa ilalim ng ibang distribution utilities. Apektado ng rotational brownout ang halos lahat ng mga lugar sa Luzon mula sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Oras-oras na nagpalabas ang NGCP ng schedule ng rotational power interruption sa bawat lugar mula alas 4 ng hapon hanggang hating gabi. Habang sa Visayas Region, umabot ng 30 distribution utilities sa iba't ibang lugar ang apektado ng rotational brownout. Ayon sa NGCP, maaaring makansela ang mga naturang schedule ng brownout kapag bumuti ang system condition. Kabilang dito ang pagbaba ng aktual na power demand kaysa sa tinataya ng grid operator. Patuloy na nananawagan ang mga power stakeholders sa publiko na magtipid ng konsumo sa kuryente upang maiwasan ng iba yung kakulangan sa power supply. Asher Kadapan Jr., humahataw sa Balita Ngayon. Samantala, nilipna ng National Grid Corporation of the Philippines ang ipinatupad na red at yellow alert status sa Luzon Grid.
Kahapon makailang beses isinailalim ang dalawang grid sa red at yellow alert status dahil sa manipis na reserba ng kuryente, dahilan para magpatupad ng rotational brownout ang mga distribution utilities upang ma-manage ang power supply. Bandang 1:22 ng madaling araw kanina nang ilip ng NGCP ang red alert status sa Luzon grid, habang binawi naman ang yellow alert status pasado 2:00 ng umaga. Samantala, 12:40 naman nang ilift ng NGCP ang yellow alert sa Visayas grid. Dahil sa nangyari kahapon, agad na inatasan ng Department of Energy ang NGCP na agad resolbahin ang operasyon ng mga apektadong transmission line sa Luzon at Visayas grid. Hataw Balita ngayon. Nasa kustodiya na ng Quezon City Police District ang pulis na sangkot sa hit and run sa Pasig kahapon. Ang pulis kusang sumuko sa QCPD kanina matapos mag-viral ang ginawang panunulak sa isang motorista na naging sanhi ng aksidente. May umahataw na balita si Lea Ilagan. Kita sa dashcam video na ito ang dalawang magkasunod na motorsiklo sa bahagi ng Pasig. Isa sa motorcycle rider ay pulis na may ranggong Police Staff Sergeant at nakatalaga sa Quezon City Police District Mobile Force Battalion. Nang makalapit ang pulis sa biktima, itinulak nito ang top box ng rider dahilan para matumba ito sa kalsada. Ang pulis mabilis na tumakas matapos ang insidente. Lumapit naman sa Highway Patrol Group ang biktima para magsampa ng reklamo dahil sa ginawa ng pulis. Ayon kay PNP Highway Patrol Group spokesperson, Police Lieutenant Nadine Malang, base sa investigasyon, nag-ugat ang insidente sa overtaking na ikinagalit ng pulis. Meron pong isang truck doon po sa area po na yon, at ito pong si Vehicle 1 or Motorcycle 1 po ay na-take over. Nag-overtake po ito pong Motorcycle 2 na siya naman din kinagalit at kinainis niya. Bunsod nito, maaaring maharap sa kasong kriminal at administratibo ang pulis. Nauna po yung reckless imprudence resulting to physical injury, at the same manner din po yung ating pong joint administrative order or JAW 2014-001 or yung paggamit po ng putol po na plate number. Agad namang sumuko ang suspect sa Quezon City Police District at ngayon ay isinailalim na sa restrictive custody. Lea Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Sa kaugnay na balita, sinuspindi na ng Land Transportation Office ang driver's license ng Quezon City Police Officer na nag-viral matapos nito itulak ang isang motorcycle rider sa may C5 Road kahapon. Bukod sa ipinataw na preventive suspension, inisyuhan rin ng LTO ng show cause order ang nasabing pulis para pagpaliwanagin hinggil sa insidente. Inilagay na ng LTO sa alarm status ang motorsiklo ng police officer habang suspendido ng 70 araw ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Nakatakda ang kanyang hearing sa LTO Intelligence Division Office na darating na May 18 ng 11:00 ng umaga. Weather News. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes, May 14, 2026. Panoorin po natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga, Pilipinas. Update sa low pressure area na nasa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 685 kilometers silangan po ng Virac, Catanduanes. At sa kasalukuyan, unlikely pa rin o mababa ang syansang mabuo ito bilang isang bagyo ulit. Ito po yung dating si Bagyong Kaloy na ngayon ay LPA na lamang. Sa kasalukuyan, wala rin po itong epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Makikita nga po natin may kalayuan yan sa landmass natin. Although nasa loob siya ng PAR, wala po siyang direktang epekto sa atin in terms of mga pagulan or kahit sa hangin.
Sa ngayon ay localized thunderstorms po ang pwedeng magdulot ng mga panandaliang pagbuhos ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. But apart from that, wala pong weather system na pwede pong magdulot ng mga sustained o widespread na pag-ulan. So, maaliwalas ang papawurin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, and then posible pa rin ang mga localized thunderstorms, especially po sa Mindanao. At sa kasalukuyan nga, bahagi maulap hanggang sa maulap ang papawurin na inaasahan sa maghapon. At dahil dyan mainit at maalisangang panahon pa rin ang pwede pong maranasan ng ating mga kababayan sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Bahagi maulap hanggang sa maulap ang papawurin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon at asahan natin ang mainit at maalisangang panahon. Mababa yung tsansa ng malawakang pag-ulan, although may mga tsansa po ng mga localized thunderstorms o yung mga panandaliang pagbuhos ng ulan, especially sa hapon at gabi. Sa Kamaynilaan, 35 degrees Celsius ang inaasahang magiging maximum temperature, 26 sa Baguio, 32 sa Laoag City, 38 naman sa Tugigaraw, 34 sa Legazpi at 33 sa Tagaytay City. Sa Visayas at Mindanao ay generally bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang papawurin. Kung may mga pag-ulan man ho ay mga panandali ang pagbuhos due to localized thunderstorms. At sa pagtayo ng ating temperatura, sa Cebu ay 33 ang pwedeng umabot na maximum temperature doon sa maghapong ito, habang sa Iloilo ay 33 din, 34 sa Tacloban City, gayon din sa Puerto Princesa City at Calayan Islands, 35 degrees Celsius naman sa Zamboanga at 34 degrees Celsius sa Davao City. Kahapon nga po May 13 ay nakapagtala po tayo ng 43 degrees Celsius na heat index o yung apparent temperature at nasa danger level ho yan. Samantala, ang pinakamataas na naitala kahapon na heat index ay sa Butuan City at Hinatuan, Surigao del Sur, kung saan ay nakapagtala po ng 47 degrees Celsius na maximum heat index. At sa araw na ito, inaasahan natin pa rin ng 43 degrees Celsius na heat index dito sa Kamaynilaan, habang 47 degrees Celsius din ang pwede ring maging maximum o pinakamataas na heat index sa buong bansa dito sa Butuan City at sa Hinatuan, Surigao del Sur. So, ibig sabihin, nasa danger level po at maraming lugar sa ating bansa ang pwede po makaranas ng nasa danger level na heat index. Kaya patuloy nating abiso at paalala sa ating mga kababayan na mag-ingat po hanggat maaari po ay umiwas muna sa direct exposure sa katanghalian at early afternoon at uminom ho ng wastong bilang ng tubig sa araw-araw upang maiwasan po natin ang dehydration at mga epekto ng mainit na panahon tulad na lamang ho ng heat cramps, heat stress, or even heat stroke. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon sa buong kapuluan. Ang sunrise natin for today is 5:29 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:16 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Loridine Galicia. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 27, Talatang 1. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-14 sa buwan ng Mayo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Correct ko lang yung kanina, nabanggit ko dun sa report ni Lea Ilagan yung viral police na sangkot. Naaresto po siya kahapon. Hindi kanina, nabanggit ko kasi kanina. Kahapon po siya naaresto dahil siya ay sumuko. At sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dalis. At dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako po si Annie Rentoy. Stand by for a while. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.